Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si Senator Imee Marcos. Very emotional itong si Senator Imee Marcos. Nagpapasalamat dito kay Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang brother, at nagpapasalamat rin dito kay former President Duterte. Bakit siya nagpapasalamat? Yung isinusulong niya na New Agrarian Emancipation na layunin nito ay tumutulong sa mga magsasaka, inaprubahan ni pinirmahan na ito ni Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang brother. At sa tulong rin kay former President Duterte. Noon pa to niya ipinaglalaban dahil ito ang kabilin-bilin ng kanilang ama, no, with PBBM, ang itong sa Senator Imee Marcos, na kailangan yung tulungan talaga ang magsasaka. Okay? May video akong ipapakita sa inyo na nagpapakita na itong si Senator Imee Marcos was very emotional, no? Talagang mahal na mahal nila ang mga magsasaka, na alam naman natin ang hirap ng magiging magsasaka, no? Bakit ko ba ito binalita dito sa Donmar TV? Dahil malaking step ito ng ginawa ng administrasyon ni PBBM. Dahil bilyon-bilyon ang ginasto dito. Tinutulungan ang mga farmers natin na mawala ang kanilang mga utang at ang kanilang lupa na tinaniman sa kanila na, magiging sa kanila na. Grabe yan, guys. Parang binibigay, parang sinolusyonan ng gobyerno na mawala talaga lahat ng problema ng mga magsasaka. By the help of PBBM at itong si former President Duterte na nakiisa rin dito sa layunin na ito, na tulungan talaga sila. Okay? Sabi pa nga ni Senator Imee Marcos, I am very grateful as well to my brother, President Ferdinand R. Marcos Jr., for sharing our father's vision and making agrarian reform a priority in his administration. Okay? So, tuwang-tuwa itong si Senator Imee. At bakit ko ba nasabing si former President Duterte ay isa dito sa mga instrumento dito na na-approve ito? Dahil nung panahon ni former President Duterte, example lang, yung panahon ng COVID-19, pinirmahan ang law ng Republic Act number 11494 or the Bayanihan 2. Okay? Na nakaka-epekto rin ito sa mga magsasaka. Okay? So, i-play ko itong video na ito na emotional itong si Senator Imee Marcos. Pero bago ko yan i-play, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para marami ang makapanood, marami ang makakita. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga good news na balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay, without further ado, i-play natin itong video at pakinggan natin si Senator Imee Marcos at ang balita na na-approve na itong New Agrarian Emancipation for the farmers. Hayaan ninyo ako maging emosyonal dito sa pagpirma ng condonation ng mga utang ng ating agrarian reform beneficiaries. Alam po ninyo ang katotohanan, yung Presidential Decree PD 27, ang kaisa-isang sinulat ng aking ama, Ferdinand Marcos, ang dating Pangulo, sa kanyang sariling kamay. Sinabi nga niya kung maaari, isusulat daw niya sa dugo dahil yan ang inalay ng ating mga magsasaka upang makamtan ang lupang tinatrabahuan nila. Upon the President's signature, the reconciled version of House Bill number 6336 and Senate Bill 1850 shall now become known as Republic Act number 11953,
entitled Pirmado na yan. An Act Emancipating Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs from Financial Burden Congratulations sa by mga condoning magsasaka all natin sa principal Pilipinas. loans, unpaid amortizations and interests, and accepting payment of estate tax on agricultural lands awarded under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang pinakamahabang land reform program sa buong daigdig ay dito sa atin sa Pilipinas, na umabot na ng 50 anyos noong Oktubre na nakaraang taon. Higit ako nagpapasalamat unang-una kay Presidente Duterte na pumayag na isingit natin doon sa Bayanihan 2 para mapawi ang hirap ng taong bayan dahil sa pandemic, itong pag-condone ng interest at ng penalty ng mga nagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries. Pumayag siya doon sa kabila ng maraming pagtutol na mawawalan ng pambayad ang gobyerno. Subalit tama naman, wala namang pambayad ng mga magsasaka, kaya wala rin kikitain ng gobyerno. Natuloy ito sa executive order ng aking kapatid, ang birthday gift namin sa kanya, sa sarili niya. Tuwan-tuwa siya mag-condone nung natitira pa ang mga interest. Subalit ngayong araw na ito, yung aking Senate bill ay sa wakas naging batas. At wala nang utang. Senate bill ito ni Senator Amy Marcos ngayon naging batas na dahil nga aprobado na, pirmado na ito. Wala nang paghihirapan pa ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Congratulations. Ang ating pambansang awit. At ang unang sinasabi, lupang hinirang. Subalit sa 51 taon, naging lupang hinarang sa ating mga magsasaka. Hinarang dahil sa kung ano-anong papeles at titulong nawala. Hinarang sa pagkukulang ng pondo at suporta. Hinarang ng ilang batas at administrasyon. Sa wakas, kanila na walang utang, maski ano, ang lupang tinatrabaho. Nung pumasok po ako at binati ko ang aking ate na si Senator Amy, ay kako sa kanya, ikaw talaga yung original author. Mula nung nagsimula siya bilang senador, ay pinaglalaban na niya ito. Kung tutuusin, ang lupang yan ay binayaran na ng labis-labis na hirap, pawis at dugo. Kaya't sa tingin ko, ang may utang ay ang pamahalaan sa kanila. Panahon na. Congratulations at nagpapasalamat kay Presidente Duterte, kay Presidente Bongbong Marcos, sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng tumulong na sa wakas, ang lupang hinirang ay hindi na kailanman magiging lupang hinarang. Good morning. Very good. Very nice ang mensahe dito kay Senator Amy Marcos. Alam nyo dito sa ating Donmar TV news channel sa Facebook man o sa YouTube, hindi lang tayo magbabalita tungkol sa mga issue kung ano yung mga maling ginagawa ng gobyerno o maling mga ginagawa ng mga kalaban ng gobyerno, ibinalita rin natin ang mga good news na kagaya nito. Dahil sa mga mainstream media kasi, masyadong yung iba, kaunti lang ang mga pinapakita na balita na kagaya nito. Ewan ko kung ano ang kanilang priority when it comes to pagbabalita. Pero ang sa atin dito, talagang ibabalita natin itong mga good news na ginawa ng administrasyon, no? At ang ating former president, dahil nga para ma-spread ito sa taong bayan ang kanilang mga ginagawa na dapat tayo magpapasalamat dito. Nasabi ko ito dahil merong maraming mga vloggers o mga political analyst o mga kalaban ng gobyerno sa yung karibal sa politika, hindi nakikita ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo. Mga Duterte at mga Marcoses. Hindi nakikita dahil nga puro mga paninira ang kanilang ginagawa. Many, sa internet man o sa Facebook. At yan ay katotohanan dahil merong mga ebidensya sa
kumakalat sa Facebook at saka sa YouTube. Marami. Kaya ito ebidensya ito. Hindi naman ito fake news o verifiles. May isa akong video na verifiles ako, na nag-ano raw ako. Nagpiki raw akong balita. Paano napipiki ang balita na dahil dyan sa thumbnail ko, sinabi ko na binanatan si PBBM kay Duterte. Ang word na binanatan tatandaan natin is very broad. Ang ibig kong sabihin doon, kung matalino kang nanonood, binanatan ng mga magagandang salita. Binanatan ng mga magagandang salita. Sinabi doon sa verifiles na kanilang website na ako raw na vlogger, minislead ko raw yung taong bayan, yung aking mga audience dahil hindi raw binanatan. Hindi ibig sabihin ang binanatan ay negative word. Ginawa yun na thumbnail sa akin para mapansin yung aking video, para marami ang makakita. Verifiles, utak, gamitin niyo ang utak ninyo. Sa ganitong bagay na binalita ko ito na emosyonal si Senator Amy Marcos. Huwag niyong sabihin naman na minislead ko yung tao. Talaga namang emosyonal si Senator Amy Marcos. Yung mga Marcoses at yung mga Duterte, noon pa yan, may mga yung tingin nila dito sa mga magsasaka natin, mga farmers natin, naaawa sila. At mahal na mahal nila itong mga magsasaka dahil ito yung mga isa sa mga trabahador ng Pilipinas na very relevant sa pamumuhay ng mga Pilipino. Okay? Mahirap, mainit, sometimes babagyuhin yung kanilang mga tinanim, malulugi sila, tapos may utang pa sila sa gobyerno. Nagbabayad pa sila sa lupa. Ngayon, lahat yan shoulder na yan ng gobyerno sa pamumuno ni PBBM. Saan ka pa makakita ng mga leader na mga ganito? Wala nang poproblemahin ang mga farmers natin. Okay? For more details, basahin nyo ang New Agrarian Emancipation na pinirma. Nasa internet yan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa good news na ito. Ano ang masasabi nyo dito? Ano ang magiging argumento nyo dito? Especially yung mga pilit na pinag-aaway itong si PBBM at si PRRD. Ano ang masasabi nyo dito? Yung magandang argumento, re-replyan natin. Yung mga vloggers na naninira kay PBBM, yung i-mention ko talaga, Maharlika. Lagi na lang yung kanyang vlog, puro na lang paninira ng gobyerno. Anong masasabi mo dito, Maharlika? Kaya nga wala nang maniniwala sa kanya dahil sa kanyang mga parang araw-araw na lang negative sa administrasyon ang kanyang mga vlog. Nang mukha na tuloy na wala nang maniniwala dahil imposible na. Di ba? Walang maniniwala. Before you will accuse the administration, magpakita ka ng ebidensya. Hindi yung puro ka lang kinukuha ng mga sources mo na hindi mo naman sinasabi. So, comment, react, pag-usapan natin ito sa comment section. At i-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Happy Monday! See you in my next video and God bless sa inyong lahat.